Yun, ah, magandang araw, 'no? Magandang, araw sa, diyan sa Luzon, 'no? At, siyempre maayong buntag o maayong adlaw sa Visayas ug Mindanao, 'no? So, ah, magsugod na pud ta, magsugod na pud ta sa atong, istoryahanay, 'no? Magsimula na naman tayo sa ating, kuwentuhan, 'no? Kuwentuhan tayo dito sa tungkol dito sa bangayan ng, mga politiko, 'no? Sabihin na lang natin mga politiko. Yung Kongreso na nagtatakda ng, mga pagbusisi sa pagbibigay ng budget para sa 2025, 'no? At, itong, ehekutibo na hindi naman, sa kay BBM, hindi naman sa executive na sa kay BBM kung hindi sa Office of the Vice President. So, ah, pag-usapan natin, 'no? Magbigay tayo ng komento dito sa mga nangyayari. So, umpisahan natin ano, pagpasensyahan niyo na nga pala, ah, tayo naman ng mga simpleng mamamayan, tagapakinig, ah, ganito lang muna ang itsura natin, 'no? Kasi parang, pasasaan ba't kailangan nating kumbaga magkurbata at mag-Amerikana o magbarong Tagalog kung, ang mga nandiyan sa mga gano'ng posisyon, hindi naman nagbibigay sa atin ng magandang, ah, kinabukasan o serbisyo. So, larga tayo, 'no? Pakinggan natin yung side ng ano, yung side ng, itong si Saldico na kung saan, pinagbintangan o, nagtatapunan sila ng putik, 'no? Sa pagitan nitong Office of the Vice President, na kung saan na naging ama niya, naging presidente ng 6 na taon nung nakaraang 2016 hanggang 2022. So, pakinggan mo natin itong, side ng, Kongreso na nabibilangan ni, Saldico. Po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Tigil muna tayo ano, tigil muna tayo. Gusto lang nating, ipakita na yung sinasabi nito ay, tumpak din naman, tama din naman, totoo din naman, 'no? Kasi simulat sa pool ano, ang inyong lingkod ay, medyo may edad na rin. So, halos inabutan ko naman yung, panahon ni, Cory, 'no? Maraming naging vice president diyan, sila Doy Laurel, sila, hanggang sila Noli de Castro, sino pa yung mga naging vice president, sila Mar Rojas, ano? So, tama din naman ang sinasabi niya. Nakakaiba itong si Sara Duterte, 'no? Talagang, garrison, hindi lang batalyon, 'no? Mahigit pa sa batalyon ang, kanyang, mga tauhan, mga bodyguard. Kaya kumbaga kung batuhan ng,
pinagkakagastusan, batuhan ng mga budget, no? Tila yata itong Vice President natin ngayon ang napakaraming sa usapin lang ng bodyguard, ano? Napakaraming bodyguard, no? Parang tayo buwis ng buwis pero nagpapasahod tayo ng mga bodyguard nila na tila yata pati aso nila may tagabantay, no? Yun na lang ang mangyayari sa ating isipan, eh. Tila yata pati mga katulong nila ay may tagabantay, no? Mula doon sa mga anak, sa bana, sa tatay o sa kung saan man yan, mga pamangkin, mga anak na nag-aaral, eh napakaraming bodyguard. No? Mula sa 700, kung hindi ako nagkamali, nabawasan ng 300, so may 400 pa yan na bodyguard na tayo ang nagpapasahod. No? So ituloy lang natin. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ng bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Yun, no? So, dagdagan lang natin, ano? Parang tama din naman yun, no? Mapasinado man, mapakongreso man yan, executive man yan, iba't ibang departamento ng gobyerno na manghihingi ng pondo sa bawat taon na darating, ay kapaki-pakinabang sa atin kapag mayroong busisian, no? Mayroong investigasyon na nangyayari, no? Hindi yan kung tutuusin, hindi naman yan para sa kanila, no? Kung mayroong mga nananaliksik, nagbubusisi, nagtatanong sa kunyari Department of DPWH, no? Pag binusisi yan, mas gusto natin yan, paborable sa taong bayan yan. Dahil doon nakikita kung may labis-labis na paghingi o mayroong mga anomalya sa mga hinihingi na hindi naman pala na isa sa katuparan. Kaya itong sinasabi niya, paborable din naman sa atin to, no? Na dapat lang talaga busisiin yung pondo para sa presidente, pondo sa Office of the Vice President, pondo para sa DepEd, pondo para sa Department of Agrarian Reform or Department of Agriculture, no? Sa customs, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, nararapat lang na busisiin yan. Paborable sa taong bayan yan, no? Para masisigurado natin na yung buwis natin is mayroong pinupupuntahan. Alam natin na may konting mga anomalya dyan, pero mas mainam na yung mayroong pagbusisi, no? So, tuloy natin. Talagang binibigyan lang natin ng punto na tama din naman yun para sa atin. Wala tayong pakialam kung nag-aaway-aaway sila, pero para sa atin, para sa taong bayan, tama na kailangan magkaroon ng mga pagbusisi, okay? Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Okay, so tama yun, no?
Tama din naman 'yun. Kailangan kahit sino ka pa 'no, huwag mong sabihing, kung tatay mo, dating presidente, ay, ligtas ka na sa pagbusisi, mali 'yun. So ito, isusunod natin yung, akusasyon naman nitong si Inday Sara 'no. Doon naman sa mga di umano, mga nakikita niyang kamalian ng, Kongreso sa ngayon 'no. So ipapakita ko rin, ipe-play ko rin sa inyo. Ko at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department. No, tigil muna tayo doon ano, kasi, pasubalian natin 'yan 'no. Hindi ko mo, ngayon ka lang naging Vice President o nakaraang taon naging, hawak mo yung Department of, Education. Ako naman kahit simpleng mamamayan lang, kami na mga simpleng mamamayan, hindi ako maniniwala na wala kang idea 'no. Kasi tandaan mo naging mayor ka 'no, at, tandaan mo na yung tatay mo naging presidente. Kaya hindi ako naniniwala na hindi mo alam ang mga nangyayaring, nakawan o anomalya diyan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, huwag tayong magpaloko ano. Kaya nga sinasabi rin naman natin na hindi tayo din na 100% na pumapabor doon sa mga, congressman na umaatake sa kanya, pero hindi rin tayo pumapabor sa kanyang sinasabi na nagmamalinis 'no, nagmamalinis siya na parang gusto niyang palabasin na hindi niya alam yung mga anomalya sa gobyerno. Tayo nga na hindi mga politiko, tayo nga na mga hindi, kandidato at mga hindi nakaupo sa gobyerno, alam natin yung, katiwalian diyan 'no. Tandaan niyo nung panahon ni, sino ito, yung, nakasuhan ng, plunder na si yung babae 'no, yung PDAP noon, ah. Yan sila Enrile, sila, Ramon Revilla, sila, ah, Jingoy Estrada 'no. Mga nakasuhan yan, mga nagkaroon ng kaso yan tungkol dun sa paggasto ng, ah, ano ba yung PDAP 'no, PDAP, na nakalimutan ko na pero pera yan ng para sa Congress at para sa Senate na kung saan nagkaroon ng anomalya, nagkaroon ng mga, malakihang graft and corruption ang nangyayari. So, ituloy natin ng konti ang pagmamalinis niya o pagsasabi niyang, nanibago siya. Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Ano ba ring para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 20 Yun, putulin na natin ano, kasi ang banggit niya lang naman diyan, ito daw ang Congress sa ngayon ay para saan pa ba daw, para humarap siya do'n, ang mamando o ang nasusunod lang naman daw sa mga pagbibigay ng budget ay yung si Saldico, yung nagsalita kanina, yung pinakita ko sa inyo kanina, at si, Martin Romualdez, yung, Speaker of the House. Mukhang sobrang exaggerated naman yung kwentong 'yan 'no, kasi, hindi naman papayag yung mga chairman ng mga committee diyan na, wala pala silang papel, 'di nagsasayang lang sila ng oras diyan, kabubusisi sa mga budget tapos,
dalawa lang pala ang puwedeng, pasya sa last o sa bandang huli, dalawa lang pala ang magpapasya. Yan ay hindi tayo naniniwala diyan 'no. Medyo parang, malaking kalokohan 'yan. So, ah, isa-isahin natin 'no, parang magbigay lang tayo ng konting, sa mga pangyayaring ito. Gusto lang natin magbigay ng, ah, mula sa ating pagboto 'no, mula sa ating pagboto bilang simpleng tao, 'di ba? Ah, paano ba talaga tayo ng mga simpleng mamamayan, ano ba talagang inasahan natin sa kanila mula sa pagboto natin sa kanila 'no? So, ipapakita ko lang ng konti yung mula sa pangangampanya 'no, mula sa atin na taong bayan, mayroong mga gustong tumakbo 'no. So, ang kasunod niyan is, magkakaroon ng eleksyon kunyari 'no. So, may mga gustong maglingkod daw 'no, mula sa presidente, vice president, mga congressman, senador, hanggang sa baba sa mayor, 'di ba? Kaya nga may kampanya, doon nila sinasabi yung kanilang mga programa, yung kanilang mga plataporma. Tandaan natin, doon din sila nangangako 'no. So, tayo naman after nung pangangampanya nila, after nung pagbibigay nila ng plataporma, ang kasunod niyan ay boboto na tayo, 'no, 'di ba? Boboto at pipili na tayo. Pagkatapos nating bumoto, may nananalo na, 'no? Nandiyan na yung presidente, yung vice-presidente. Anong kasunod, 'no? Andiyan na yung mga congressman, mga gobernador, mayor. Anong kasunod? 'Di ba ang taong bayan is nag-aantay, 'no? Aasa tayo ng kanilang, magandang serbisyo dahil andiyan na nga, nanalo na sila, 'no? Umaasa na tayo sa kanilang paglilingkod ng, matino o mahusay at umaasa na tayo na magkaroon ng, magandang serbisyo at pag-unlad sa ating bayan, 'no? Pero anong nangyayari, 'no? Habang naglalaon, habang nandiyan sila sa puwesto, pagdating sa mga budget na ganyan, pagdating sa pag-uusapan na nila yung buwis natin kung paano paghahatian, eh, ayaw na nila ng, accountability at ayaw na nila ng transparency 'no, na ang ibig kong sabihin, parang gusto lang nila makakuha ng pera pero pagdating sa tanungan kung saan gagamitin at kung, sakaling may ginawang kapalpakan ay hahabulin ng taong bayan, ayaw na nila. So, ibig sabihin, kahit hindi tayo naghahabol, kung may mga congressman diyan na patuloy na bubusisi 'no, wag na nating sabihin yung kampo ng Martin Romualdez, kampo ng Duterte congressman. Ako may nabibilib ako na meron akong nabibiliban na mga congressman diyan, lalo na yung mga Makabayan Black. Dahil yang mga yan nung una pa man hindi talaga yan na tumitigil sa pagbusisi. Kaya mas gusto ko pa nga na nandiyan sila dahil hindi yan sila tulad ng mga congressman ng Duterte na 'pag napaboran, titigil. Hindi yan tulad ng mga congressman ng BBM na 'pag napaboran, titigil na. Itong mga makabayan na sinasabi nga nila na makakaliwa, mas gusto ko pa nga yan dahil sila talaga yung walang tigil 'no. Kahit sinong panig mapa-BBM man yan, titirahin nila 'pag may nakita silang anomalya. Congressman man yan na maka-Duterte, titirahin din nila 'pag may nakita silang anomalya. So, mas gusto nga natin yan So, para sa akin, walang sino man ang pupuwedeng umiwas 'no. Mapa-anak ka man ng, dating presidente, mapabaguhan ka man diyan, dapat hinarap mo 'no. Humarap ka sa imbestigasyon, pagbusisi ng kamara at dapat yung mga pinagsasabi mo, dapat doon mo iharap sa mismong Kongreso. Kung talagang, may mga katibayan ka doon sa mga sinasabi mo 'no. Kasi sawang-sawa na ang taong bayan sa ganyan 'no, nagbabatuhan na lang kayo pero kami, na matagal nang umaasa na kayo ay magiging,
malinis diyan, ipapatupad niyo ang inyong mga ipinangako, na walang mga katiwalian at puro serbisyo lang ang inyong gagawin, pero hindi yan ang nangyayari, no? Kaya ipaalaala lang namin uli na kami na taong bayan ang mas may makapangyarihan sa lahat, no? Kaya kung gusto naming busisiin kayo, sino man ang magiging instrumento nito ay susuportahan ng taong bayan 'yun, no? So, abangan natin, no? Hindi tayo titigil sa pagbabantay sa mga ito, no? Para matiyak na makita natin kung sino ba talaga yung mga korap, sino yung mga maglilingkod sa atin na mga leader, no? So, let's go, no? Okay, so yun lang at maraming salamat sa inyong panonood, no? Paki-share, subscribe ng ating Cardo Kritiko, no? Ng ating YouTube channel.